Sabi nga nila, ang mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang ng bawat mag-aaral. Ngunit minsan, ang estudyante ang nagiging dahilan upang mabago ang pananaw ng isang guro patungkol sa kanyang buhay at paraan ng pagtuturo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay ibinahagi ni Elizabeth Ballard noong taong 1974 sa Home Life magazine. Noon ang unang araw ng klase. Pumasok sa classroom ang isang guro na nagngangalang Mrs. Thompson, kung saan naroon ang mga grade 5 students. Tulad ng karaniwang sinasabi ng mga guro, sinabi niya sa mga estudyante na mahal niya ang bawat isa sa kanila. At kung mayroon silang tanong ay pwede siyang lapitan anumang oras upang sabihin ito. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, nagkukubli ang isang kasinungalingan. Dahil ang totoo, ayaw niya sa isang estudyante na nagngangalang Teddy Stoddard. Ngunit ano nga ba ang kanyang basehan upang kainisan ng isang estudyante? Ang totoo niyan, noong nakaraang taon ay inoobserbahan na ni Mrs. Thompson ang bawat mag-aaral. At napansin niya na si Teddy ay hindi gaanong nakikihalubilo o nakikipaglaro sa kanyang mga kaklase. Kapansin-pansin rin na marumi at gusot ang uniforme nito. May mga pagkakataon rin na mukhang hindi ito naligo bago pumasok sa paaralan. Sa palagay niya, si Teddy ang magiging problema niya sa klase. Kung kaya't may mga pagkakataon na minamarkahan niya ng pula ang mga assignment nito. Sinusulatan niya rin ito ng malaking X o kaya naman ay letter F na nangangahulugang hindi ito pasado. Magpapatuloy sana ang ganoong pagtrato ni Mrs. Thompson kay Teddy sa buong taon. Mabuti na lamang at mayroong patakaran sa kanilang paaralan, kung saan kinakailangang tingnan o i-review ng isang guro ang dating records ng bawat estudyante sa kanyang klase. Tulad ng dati, sa pinakailalim niya inilagay ang pangalan ni Teddy. Ngunit, noong mabasa niya ang mga nakasulat roon ay lubhan nitong ikinagulat. Ayon sa sulat ng guro nito noong nasa grade 1 pa siya, matalino si Teddy at napakamasayahin. Malinis ito sa kanyang mga gamit at may mabuting pag-uugali. Palagi rin siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaklase. Ayon naman sa guro niya sa grade 2, magaling si Teddy. Gustong-gusto rin siya ng kanyang mga kaklase. Subalit, mayroon siyang problema. Ang kanyang ina ay mayroong malubhang karamdaman at marahil ang problema sa kanilang tahanan ay dala-dala pa rin kahit nasa loob na ito ng silid-aralan. Ayon naman sa guro nito sa grade 3, pumanaw na ang ina ni Teddy at kitang-kita ang malaking epekto nito sa bata. Hindi rin interesado ang kanyang ama sa mga school activity. Hindi nito nagagabayan ng maayos ang kanyang anak kung kaya't malaki ang naging pagbabago sa pag-uugali ni Teddy. Ayon naman sa guro niya sa grade 4, bihira na lamang pumasok si Teddy sa klase nito. Mukhang wala na itong interes at wala na siyang kaibigan. Kung pumasok man ito ay madalas natutulog lamang sa klase. Noong mga sandaling iyon, nalaman ni Mrs. Thompson kung ano ang pinagdadaanan ng bata at na-realize niya na nagkamali siya. Malapit na ring sumapit ang Pasko noon. Kaya naman, tulad ng nakasanayan, nagbibigay ng regalo ang mga estudyante sa kani-kanilang mga guro. Ibinabalot nila ito ng maayos at nilalagyan ng magagandang ribbon. Maliban na lamang sa isang estudyante dahil ang kanyang regalo ay nakabalot lamang sa kulay brown na papel. Ang papel na ginagamit sa mga grocery store. Habang binubuksan ni Mrs. Thompson ang regalo mula kay Teddy, ramdam niya ang lungkot para dito. Tumatawa rin ang mga estudyante habang nilalait ang regalo na ibinigay ni Teddy. Dahil ang laman noon ay isang bracelet at pabango. Ang bracelet ay medyo may kalumaan na. Natanggal na rin ang ilan sa mga magagandang bato na nakadikit roon. Samantalang ang pabango naman ay halos kalahati na lamang ang laman. Ilang sandali pa, isinuot ni Mrs. Thompson ang bracelet
at sinabing napakaganda noon. Naglagay rin siya ng pabango. Matapos noon, nagpasalamat siya kay Teddy at sinabing iyon ang pinakamagandang regalo na kanyang natanggap. Dahil sa kanyang sinabi, napatigil ang mga estudyante na kanina pa kinukutya si Teddy. Noong araw na iyon, nagpaiwan si Teddy sa classroom upang sabihin sa kanyang guro ang mga salitang, "Mrs. Thompson, ngayong araw na to, pareho po kayo ng amoy ng aking ina." Matapos sabihin ang mga salitang iyon ay umalis na ito. Si Mrs. Thompson naman ay hindi napigilang pumatak ang mga luha. Mula noong araw na iyon, napagpasyahan niyang baguhin ang paraan niya sa pagtuturo. Mas ginalingan niya pa at isa sa puso ang kanyang pagtatrabaho. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang bawat mag-aaral, lalo na si Teddy. Muli namang naging aktibo sa klase ang batang lalaki. Unti-unti na rin itong sumigla. Siya rin ang naging paboritong estudyante ni Mrs. Thompson. Matapos makapasa sa grade 5 si Teddy, lumipat na ito ng paaralan. Ngunit, laking gulat ni Mrs. Thompson dahil makalipas ang isang taon, nakatanggap siya ng sulat mula rito. Ayon kay Teddy, siya raw ang best teacher sa buong buhay niya. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Muli siyang nakatanggap ng sulat mula rito. Ayon kay Teddy, nakagraduate na raw siya sa high school. Sa kabutihang palad, 3rd honor daw siya. Muli niya ring sinabi na si Mrs. Thompson ang best teacher sa buhay niya. Muling lumipas ang 4 na taon. Kasabay noon ang isang sulat na kanyang natanggap mula rito. Ayon kay Teddy, nakuha niya na raw ang kanyang bachelor's degree at gusto niya pang mag-aral. Muli niyang sinabi na si Mrs. Thompson ang best teacher. Mas mahaba na rin daw ang kanyang pangalan. Sa dulo ng sulat, nakalagay ang Theodore F. Stoddard, Doctor of Medicine. Hindi pa roon natatapos ang lahat dahil ng sumunod na taon, muling nakatanggap ng sulat si Mrs. Thompson. Ibinahagi ni Teddy na nakilala niya na raw ang isang espesyal na babae at nais niya na itong pakasalan. Subalit, ang kanyang tatay ay pumanaw na rin ilang taon na ang nakakaraan. Kaya kung maaari, sana si Mrs. Thompson ang tumayo niyang ina sa araw ng kanyang kasal. Pumayag naman si Mrs. Thompson. Isinuot niya rin ang bracelet na regalo nito. Siniguro niya ring maaamoy ni Teddy ang pabango na iniregalo nito sa kanya. Sa muling pagkikita ng dalawa ay kaagad nilang niyakap ang isa't isa. Ibinulong ni Teddy kay Mrs. Thompson ang mga salitang, "Maraming salamat, Mrs. Thompson, dahil nagtiwala ka sa aking kakayanan. Salamat dahil ipinaramdam mo sa akin na importante ako at mayroon pang pag-asa upang mabago ang aking buhay." Biglang nangilid ang mga luha sa mata ni Mrs. Thompson habang ibinubulong kay Teddy ang mga salitang, "Teddy, mali ang inaakala mo. Ikaw ang naging dahilan upang mas pabutihin ko pa ang aking pagtuturo." Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Mas makabubuting alamin o pakinggan natin ang kwento ng bawat isa bago tayo manghusga. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.